What is up guys? Welcome back sa episode 7 ng palatuntunan ito kung saan may matutunan man kayo or wala. Kayo na ang bahala. This is C. Hi, this is Yeye, and you guys are watching Two Peas in a Pod. Cast. Yes. Okay, so medyo matagal nang wala. Pero bago tayo mag-umpisa dyan, shoutout muna kay Kuya Aiko, pinsan ko. Nagla-like siya ng video. Tapos kay Gigi, kakatapos lang panoorin yung episode 5. Episode 5. Sinabi niya sa akin kahapon, pinanood niya yun habang naglalabas siya nung nakaraang weekend. So ngayong weekend, papanoorin niya yung pet peeve. Thank you. Ayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Okay. Ginagawa nyo kaming backgrounds and everything. Tol, Tol. tagal sa natin din nag-uusap. Kamusta ka na? Huling balita ako nag-gym ka eh. Sobrang busy tsaka sobrang laging pagod. Kaya, nung mga nakaraang, sabi ko sa'yo, natutulog. As in yung tulog ko, binabawi ko kasi nga, yun nga, sobrang pagod and yun nga kababalik-balik lang din namin ng gym. Ako kababalik lang. Si Mel nag-start na. Kasi, hindi na maganda yung namin eh. Hindi na maganda yung aming mga katakatawan. So, hindi naman pwedeng lulumba-lumba kami sa kasal. So, kahit pa paano, dapat medyo sexy at macho kami. Ayan, so, all, no? Ayan. So, we're going 3 weeks na. 3 weeks O, na. pa 3 weeks na kami bukas. So, yun. Medyo, talagang sobrang, kanina naramdaman ko na overly fatigue. Parang yung progressive fatigue ko is, naramdaman ko ang pagod, parang 2 set pa lang na pagod na ako tol. Ang bigat. Sabi ko kasi kay Mel actually, gusto ko magpahinga ngayon. Gusto ko i-rest day kasi ramdam ko talaga na pagod na ako. Gusto niya mag-gym. Alam mo ba, addict sa treadmill? Addict sa treadmill. Gusto niya. Nagsiset kami sa taas. Bubul lang yan. Treadmill na ako. Sige, treadmill ka na. Ge. Kaya mo gusto mo yan eh. Punta lang ako dun sa labas. Sa taas, nakabuhat-buhat ako dun. Parang, after ng set, tingin sa salamin. Tama pa ba itong ginagawa ko? Araw-araw ba kayo? Oo, actually. Nag-ano muna kami. Parang reincorporation ba? Kasi kailangan kong buhayin yung mga tulog-tulog na muscles. Teka lang, shoutout dun sa future missus ko, gising no. Magising na siya. Morning. Parang kanina tulog lang ah. Tulog kanina. All. So, incorporation lang ulit kami ng movements tsaka gisingin yung mga natutulog na muscles. Ayan. Actually ako, parang nararamdaman ko na, kasi we were going to the gym before. Mga early stages ng ating buhay, nag-gym din tayo. So, hindi mahirap sa akin alamin kung ano yung dapat matamaan ng exercise. At ayun, medyo matigas na ulit siya. Hindi na siya yung parang... Dahil sana all matigas. Oo. Ginaganon mo? Oo, kaya ganun ka tayo. Oh my God. Yan, matigas na yung mga mga muscle. Pero yun nga, super... Kaya pahinga today. All, bigyan mo ko ng sipag, Dol, nang makapagsimula. Dol! Mga... Yung ganon. Ano gan? Di mo gets! Ano yun? Energy ball. Kasi, yung kamay mo kasi, ito lang yung kita kaya hindi ko Ano ganito lang, be? Parang... Yeah. Ganun. Ano yan? Ano yan? Yun nga. Ay, wait lang. Singit ko lang din, no? Gusto ko lang mag-thank you ulit yung sa mga nagbigay ng paraphernalia. Merch. Oo. So, ito, galing Singapore. Galing Singapore na, ang tawag dito, pambukas ng... Pambukas ng Oo. Pambukas ng eme. bote. Tapos, Sakto makinginom ka pa naman. I love Malaysia. Thailand pala. Thailand! Sorry. ka! Sawadee ka. Ito pala. Tapos ito, I love Malaysia. Yan. Dami yun. Tapos ito pa, ito, Korea. Ano man yan? Ito mga rep magnet yan. Yung dalawa yung sa rep magnet, tol, pero wala kaming rep. May rep ka na ba? Wala pa nga eh.
Tapos, Sabi nga kasi sa'yo, bilhin mo na yung rep ko. 1,000 lang. 1,000 na lang. eto. Eto. Actually, maganda yung pambukas. Yung lupit nito eh. Stock ko galing Korea. Bago lang to. Bago lang yung Korea. Salamat dun sa mga nahawakan kong tao. Tao ko. Thank you. Anyway. So, recently naman. Teka lang. Sige, go. Gusto kong batiin yung jacket mo. Kita ko dyan sa jacket mo eh. Yawn. Sponsor ako ng T1 kasi tuli. Ano na ako nila eh. Mascot. 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 Ganun ka dun sa gilid na. Oo. Sa mga di nakakaalam dyan ito yung esports team to na meron silang ewan ko, Valorant, Dota, LoL, mga ganon. So, etong binili ko sa League of Legends team nila to, ito yung championship jacket nila nung nag-champion sila sa Worlds ng 2024. So, Mura thank lang. you. Mura lang. Links on the description below. Doon kayo bumili dun sa mura lang to. Talaga ng buhay nyo. Charot. Anyway, ayun. Actually maganda siya kasi meron siyang picture sa loob, yung mga picture ng players Oo, talaga. Nakita ko nga. Ganda-ganda. Nagulat ako. Actually si Pat nga nakakita nun, hindi ako eh. Kasi gusto ko lang tingnan yung labas. Para kayo ko na nga siyang gamitin kasi parang ang mahal-mahal niya tapos sabay Gusto mo lang siyang ilagay dun sa parang glass case Oo, true. na nasa mannequin, nakaganon. True. Pag nag-champion sila uli, or mapipilitan akong bumili uli. So, I mean, gusto ko sila mag-champion uli, pero parang at the same time, sana wag kasi mapapagastos ako uli. Alam niyo yun? Alam niyo yun. Anyway. Ow. Mahal ito eh. So parang nagka-catch up kami nung isa kong tropa. Naglalaro kami ng anong tawag dito. Nag-open League. ako. Hindi league. Nag-open kami ng server ng Minecraft. So, etong tropa ko na to, share ko lang Etong tropa ko na to, nakilala ko siya sa paglalaro ng league ng LoL. Tapos, I don't know what happened, pero naging close kami. Lunar? Hindi, and then this is Lunar. Tropa ni Lunar to. Okay. Michael yung pangalan, Michael. So, shout out Michael. So, parang tawag dito, naging close kami. Hindi kami palagi magkausap. Parang tayo. Hindi naman palagi magkausap. Pero pag nagkausap, parang wala nangyari. Patuloy-tuloy pa din. Once pa lang ata kami nakikita nito. Kasama sila Lunar, tsaka yung pinsan ko dati. Pero ayun, parang sometimes we have deep talks. Kadalasan kasi talagang puro laro lang kami. So anyway, recently nag-catch up kami. Nag-open ako ng parang server or parang realm yung tawag sa Minecraft. So ayun, doon kami parang naglalaro. Paminsan-minsan. Para sa hindi nakaalam, no? Minecraft, siya, paid game siya. Medyo mahal. Tapos para siyang itsura ng Roblox. So parang doon ginaya yung Roblox ko, no? Oo. Pero masaya naman siya laruin. Lalo na pag meron kasi yung kasama maglaro. Sa kwento-kwentuhan. Anyway, meron siyang nasabi sa akin. Ano daw yung parang ang tawag dito? Ano daw yung masasabi ko yung parang pag yung nagjowa ka ng gamer. Kasi meron daw siya nakitang meron daw siyang friend ata na gamer yung friend niya, tapos merong jowa, tapos parang nawawalan daw ng oras yung gamer dun sa jowa. I mean, naging topic na natin to, di ba? Pero kasi, sabi ko sa kanya, naguguluhan ako, no? Una sa lahat, bago pa lang maging kayo, naglalaro na yan. Siguro, nasisingit ka lang yan nung habang naglalaro siya. Kasi chat lang naman yun eh. Chat. Madali na mag-chat habang naglalaro ka eh. Usap-usap kayo, ganyan. Video wala habang naglalaro. Alam mo, madaming paraan eh. Madaming paraan. Tapos ngayon, nung naging kayo na, bawal na maglaro. Reklamo ka? Oo, bawal na maglaro. Kasi, di ba? Kasi like, sabi ko nga sa kanya, it's one thing na talagang walang oras. Pero ibang usapan yung, like for example, every day, like 5 hours. Depende. Usually kasi 3 hours,
5 hours, depende yan eh. 'Di ba? Then yung mga ibang oras, yung mga ibang bagay na kasama na yung labing-labing nyo. Like, tapos sa weekend doon yung medyo malala, no? Kasi sa weekend yung magkakasama na yung mga 12 tropa. hours. Oo, 12 hours 12 yan. 12 hours yan. May mga weekend naman na kapag, for example, date night muna, then pag-uwi maglalaro, yung mga ganun. Dapat, i-make sure na parang patas pa din, or parang, kung hindi man patas, medyo lamang yung partner ng Yung game time. Ay, sorry. Hindi! Ito naman eh. Sorry. Hindi. Sorry. Secret lang natin yun. Okay. So yung medyo lamang yung isa, yung partner nyo. Pero kasi ang parang ang point niya dito, parang nagagalit na yung partner dun sa gamer kasi wala nga, parang lagi lang daw naglalaro. Parang wala silang magawa. Okay. So May tatamaan. ang point ko lang dito kasi ang majority ng mga lalaki, majority ha, hindi ko nilalahat ha. For me, wala kaming gustong gawin. Yung mga babae, maraming gustong gawin yan eh. Gusto magpunta dito, gusto magpunta doon, gusto maganto, gusto maganyan. Kami, wala kaming gusto lang namin nakaupo kami. Gusto namin nakahiga kami. Nag-leader, naglalaro, nanonood, tatawa lang kami. Okay na yon. Kasi pahinga. Kapag day off, magpapahinga. Pero kapag, kasi, minsan, di ba, pag may jowa, punta tayo dito. Hindi, wala na yung pahinga. Hindi na pahinga yun, para ka nang semi-work na rin yun. Actually, considered ko na rin na parang pahinga nga rin yung parang to steer away from irony. Parang gano'n. Naputol, ano yung sabi mo, tol? Just to escape away. Parang it serves as escape to the irony and the cruelty of the All the real world. I get it. Pero here's my point. So parang pag meron kayong mga jowa, na homebody, no? Kasi usually naman mga ganyan yan eh. Wala talaga kaming gustong gawin sa buhay. Kung pag day off, pahinga ganyan. Tapos may gusto kayo, tapos pumapayag kami. Hindi ibig sabihin gusto namin gawin. No? Ginagawa namin yun kasi gusto nyo. No? Tapos, Kasi pag di namin ginawa yun, magagalit oo. kayo. Tapos kapag ginawa na namin, magagalit kayo. Kasi hindi kami masaya. Na, poker face kami pag nandun na tayo sa gusto mong puntahan. O ba't ka magagalit? Sumama na nga kami. Ba't ganun? Teka lang! Ano yun? Ay kasi hindi ko mag-gets eh, di ba? May nakita kasi akong video. So parang i-rate ko lang dito ha. So parang dalawa siyang magjowa sa ibang bansa, no? Dalawang kano. So parang tinanong nung babae, yung lalaki, gusto mo bang nandito tayo sa labas nakaupo? Sabi nung lalaki, hindi. Honest, okay, fine. So sabi nung babae, ayaw mo pala ba tayo nandito? Eh kasi gusto mo. Tapos sabi nung lalaki, dahil gusto mo, dahil mahal kita, gagawin ko. Kahit ayoko, gagawin ko. Kasi, compromise. Gusto mo dito, sige dito tayo, wala naman akong ginagawa eh. Gusto mo eh. No, kasi na magtalo tayo, kasi mag-away tayo, gawin na muna natin to. So parang ganoon din yun dito, ang point ko. No? Kaya ka sabi ko, wala kaming gustong gawin, pero most of the time, meron talagang gustong gawin kayo. Yung mga babae. Then more often than not, pag nagyaya kayo, malamang bibigay din kami. Lalo na wala kaming choice. Oo, wala na pa nagpabebe yan. No? Maglalambing-lambing yan. Sige na. Sige na, pengin ang limot. Pengin limot. So, yun. Wala naman kaming choice eh. More often than not, bibigay din kami at some point. Hindi man agad-agad. No? Kung konting himas lang. Ay! Konting lambing lang. Eh di, bibigay din kami. Kahit na, let's say, hindi namin gusto yung pupuntahan namin, okay na din. Kasi andun ka. Ayun. Di ba? Ay! Go. May parang lang. Kasi, sa amin, more on, tinatanong niya kung gusto mo mapuntahan to. Pag sabi kong ayoko, or parang okay lang, pagka kasi okay lang, nandun yung parang, sorry, excuse me. Andun yung parang okay lang sa'yo magstay dun sa place, pero hindi ka ganun mag-enjoy. You might find yourself enjoying at some point of, or at some time dun sa place na yun, pero not totally hindi. Diba? Say for example, gusto mong pumunta sa, say for example, sa Peria.
ayokong pumunta ng perya. Pero pwede kasi may chance na perya rides or sugal, whatsoever, maaring mag-enjoy ako kasi nanalo ako sa sugal or the other way. Di ba? Mga ganun bagay. So, it all boils down to pag-uusap na, sige, kung ayaw mo dito, saan mo gusto mo? Na we can both agree on and we can both benefit na hindi lang ikaw yung mag-enjoy, hindi lang ako yung mag-enjoy. Kumbaga parang meron tayong pwedeng gawin together. Yep. Example. Tulad nung anniversary namin nakaraan. She really wants or loves to take pictures together. So, parang ako naman, okay lang yung pa isa-isang selfie, dalawa. Si Mel kasi, Madami. maarte siya sa picture. Like, gusto niya talaga na perfect. Ayaw niya nung pangit siya. Ayaw niya nung pangit din ako. Ganun. Gusto niya perfect yung picture. So, yung isang picture, dalawang picture, nagiging 10, 11. Pag tinignan mo yung cellphone niya, puro picture namin on the same day. Kasi mamimili siya doon ang ipopost niya. Okay. Ako, ayaw ko talaga ng picture take. Okay na ako doon sa isa, dalawa. So, ginawa namin, parang hindi naman sa agreement na every anniversary namin, pupunta kami sa isang photo studio. Yung parang may booth. Tapos hulugan niya ng pera. Self-portrait ba ang tawag? Parang ganun. Tapos yung maraming click. Yan. Magpo-post kayong ganun. Yun. Parang at least once a year, meron kaming ganun. Meron kaming ginagawa together na gusto niya. And ako, pwede na rin kasi once a year lang naman talaga. Yep. Yun, ganun lang yun, guys. I have something similar regarding sa anime tsaka sa pictures. So, nag-anime din kami ni Pat recently. Tapos sabay, ayaw ko din I don't know, hindi ko alam but ayaw ko din nagpipicture. No? Pero siya gusto niya. Okay, sige. Since sabi ko, anniversary naman, sige na. Okay na, sulitin mo na. Sabi niya, kasi ginawa din mag-picture. Pati yung, alam mo yung camera na, yung nagpiprint ng picture. Ano ang tawag doon? Yung ganon. Instax. Yun, pati, ganon din. Camera, ganon din. Kung saan magpunta. Sulitin, sabi niya, sige na, ngayon lang naman eh. Sige na. Sige na, okay. Sulitin ko na ito, isang araw lang. Sulit. Tangin na. Ubus ako. Yung energy ko, ubus na. Pero maganda nga yung maganda yung idea mo na yun, photo booth. Yun. Maganda siya. So, meron kaming album. Kanta yan, tol. Hindi, photo album. Sorry, nagagalit ka agad. Hindi ako nagagalit, tol. Sinasabi ko. Nakatago, ayoko magpuklat. Pero nandun yung mga pictures namin na yung mahaba. Ay, speaking of picture, portrait. Drawing. What about? Magaganda ka ba sa ganun? Ang tagal gawin eh. Ang tagal. Okay. Magbigay kayo ng picture nyo pala sa akin yun yung regalo ko sa inyo sa kasal. Picture namin? Yung magandang picture nyo, yun yung regalo ko sa inyo sa kasal. Okay. Okay ra. Okay. Ito ba? Lang, tol. Wala akong cash. Pero play money. Yung Monopoly. Okay na rin. Ito okay. So, nakita mo ba yung Sydney Sweeney na trending Ano yun? Di mo alam. Okay. So, Sydney Sweeney commercial siya. American Eagle yung nag-hire sa kanya. So, meron commercial basically. Tapos merong pun. So, merong pun. P-U-N. Pun, okay. Oo. So, parang basically, ang point nung commercial is ito-promote yung pantalon nila, maong. Ngayon, kinuha nila si Sydney Sweeney, magandang babae. Right? So, ang sinabi ni Sydney Sweeney, I have good genes. So, possible siya ang maging dalawang meaning. Genes being G-E-N-E-S. G-E-N, okay. Tsaka yung jeans na maong. Okay. Right? Ngayon,
ang daming nagrereklamo, ang daming bumabatikos sa ano na to, sa commercial na to. Search nyo na lang Sydney Sweeney commercial. Scandal or issue or what, kung ano man yan. So, ang daming bumabatikos na anong tawag dito? Ayaw, parang ano daw nila? Para siyang Nazism. Nazism? Oo. Nazi? Oo. Para siyang ano, so Hindi ko magets. I mean, hindi ko sila magets. yeah. Kasi basically ang point nila dito is yung parang it's a study of like kung paano mo ipapasa yung genes mo dun sa anak mo. Like more genes, more characteristics ng physical traits mo dun Okay. sa offspring. So that's basically it. So ganun daw yung pino-promote nung ad nung American Eagle. Sabi ko, ha? Hindi ko nagigets ko kung saan nila nakukuha yon, pero unang panood ko nun, sabi ko, ang galing nung gumawa kasi yung na ano mo yun, na magandang babae, maganda yung jeans ng babae. Maganda rin yung jeans Tapos nila. maganda rin yung suot ng jeans, yung suot maong nila. Oo, yung maong ng jeans. Sabi ko, hindi ba ganun yung mga commercial during like 80s or 90s? Di ba ganun yun? Di ba ganun yun ng mga bata tayo? Ganun yun eh. Di ba? Yung mga ganung pan na sabi ko, hindi ko Kaso kasi, the difference between nung mga bata tayo tsaka, tsaka yung ngayon is sobrang tataba na ng utak ng mga tao ngayon. Maliit na bagay binibigyan ng kahulugan. Hindi naman dapat pag-usapan, pinag-uusapan. Ba? I blame Gen X. Tapos, eto pa. Majority ng mga ng mga nagrereklamo, yung mga nangaaway, iisa sila ng karakteristik ng physical characteristics. Karen? Okay. Oo, no? Yung mga May parang mga Karen type, no? Oo, yung pag pinag-compare mo kay Sydney Sweeney, tsaka yung nangaapi. Layo. Layo. Sasabihin mo na lang, sige, tol. Sige, tol. Tinamaan, Oo. kumbaga. Sabi mo yan eh. Tapos yung mga okay lang, this is sa US lang sa US lang, yung mga nakita ko, yung mga okay lang dun sa, yung parang natawa dun sa ad, or parang okay lang, wala silang say, is yung mga, may laban. Bakit ganun, no? Bakit ganun? Actually, hindi ko magets kung ano yung pinaglalaban nila doon na ano yung I mean, pinopromote lang naman ng American Eagle yung pantalon nila eh. Bakit nyo kailangan i-bash? Bro, pantalon lang naman yun Diba? eh. Ano sinasabing ano eh. Huwag yung bilhin, huwag na lang panoorin. Wag na lang kayong bumili. 'Di ba? Wala kayong magandang masasabi. Huwag na kayong Boycott magsalita. Oo. Speaking of, may nakita akong Boycott. may nakita, hindi, yung wag na kang magsalita pag may walang magandang sasabihin. Speaking of that, may nakita akong video. So, anong tawag dito? Pag-magkaaway kayo ng hindi mo magkaaway, argument. That's just argument for lesser. Pag may argument kayo na mag-partner, Tutukan. patay. Patay tayo dyan. More of, like, siguro, hindi ko alam siguro 50-50 siya or what. Either magsisigawan or silent treatment. Tama ka dyan, 50-50 yan. Ako yung sumisigaw, siya yung silent treatment. Hindi, kasi like, for me, minsan kasi parang maganda rin maging silent, pero hindi ka magka-silent treatment. You're taking space muna. So parang, magkaiba yun silent treatment is di mo kakausapin yung tao talaga. Ipaparamdam mo sa kanyang di mo siya kakausapin. Taking space. He is not existent. Parang ganun. Yung you're taking space is yung parang doon pa rin kayo sa isang room, okay kayo, tahimik lang kayong dalawa kasi magpapalamig lang kayo ng emotions. Then tsaka kayo mag-uusap. Oo. No, kasi parang and this is what I do kasi ayokong ma-end up na parang may sabihin akong ire-regret ko na masakit.
Kasi masakit ako magsalita eh, lalo na pag bad trip na ako eh. So tatahimik ako. Kasi pag may sinabi ako masama, hindi ko na Mali ka. mababawi yun. Oo, mali na ako. No? Forever nang nakatago yun sa cabinet. Oo, niya. Tapos, darating ang panahon na bubuksan niya yung cabinet na yun at ibabato niya lahat sa yun. Inipon niya doon. Yun yung di maganda, di ba? Para sa mga di nakakaalam, Alex Calleja reference yun. Panoorin niyo yung joke niya. Nakakatawa yun, Alex Calleja. Okay. Pero yun nga, kung wala kang sasabihin maganda kahit kanino, lalo na sa partner mo, tahimik ka na lang muna. No? Hindi, masalita talaga ako kasi. Kasi hindi maganda to eh. Hindi, maski rin naman ako masalita ako eh. Pero, like, it's better to magpalamig ka muna para ma-assess mo yung emotions mo na tama ba yung naramdaman ko. Yes, tama naman. O, diba? Kasi may lig ako sa ganito eh. Mainitin yung ulo ko. So, konting di ko lang nagustuhan, pipitik na yung maikli pasensya ko kasi. So, I always parang lagi akong tahimik talaga. Tatahimik na lang ako muna. Pag nakakasar na ako, para ma-assess ko kung tama ba. Ako ba yung may mali o siya? Pag-iisipan mo muna yung ano. Oo. Kung ang sasabihin mo din pati. Kasi mahirap na eh, di ba? Mahirap na. Saklap Kaya na. ako naman, pagka na-prove na mali ako, humble naman ako. Okay, fine. I accept. Mali ako eh. True. Kaya kung mali tayo, dapat baru tayo mag-sorry. Hindi yung lambing-lambing ka lang. Oo. Sabi mo, mali ka na nga. Proud ka pa. May kilala akong ganyan. Papaking kita eh. May kilala akong ganyan. Mali ka na nga, proud ka pa sa ginawa mo. Ay naku kung sino ka man. Sorry na, ikaw kasi. Oo. Ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Good boy. Oo. Teka lang. Meron pala ako naalala. Meron pala akong parang ito lang i-open din. Ano yun? Narinig mo ba yung issue about Zoren and yung interview? Okay, oo. Sige, go. I-open mo. Sige, go. It's basically, sinabi lang, ito yung quote ni Zoren na i-check nyo muna kung naalagaan nyo yung husband nyo. Kaya kumbaga yun yung pinaka-quote niya. Check daw muna kung naalagaan yung husband ng mga wife. Kasi yun daw yung parang isang reason kung bakit nag-cheat or sumasa kabilang bahay. Yeah. Yung mga lalaking partner. Yeah. So, of course, meron kaming different takes dyan. Siyempre siya is more on, talaga siya eh. Cheating is cheating. Whatever the baseline or yung basis, cheating is still cheating. Yeah. So, dun sa point ni Zoren na i-check nyo muna kung naalagaan nyo rin yung husband nyo. Somehow I agree na kaya nawawalan ng feelings or nanlalamig yung mga asawang lalaki sa asawang babae kasi parang they feel neglected or napapabayaan. Na parang hindi sila nabibigyan ng tamang attention and time. Kasi ang binigyan na example ni Zoren dito is there was a time na na-addict daw. Na-addict, hindi nag-addict. Na-addict si Carmina sa K-drama. Na binge watcher daw talaga si Carmina noon na to the point na TV na lang. Hindi na talaga siya maalis. And parang doon yata daw sa point na yun, meron daw mga sumasalisi na nagdi-DM sa kanya na trying to, alam mo yun, sulutin or parang pansinin mo ako, ganun. Ewan ko kung totoo yung sinasabi niya, hindi niya pinansin. Pero sabi niya, muntik na. Di ba? Muntik na raw siyang masulot or matukso. Yon. Okay. Kaya, yun. So, parang, I agree na kumbaga, tama naman siya na parang the wives have to, lalo kung medyo alam nila na they haven't been intimate or parang
wala sila masyadong time. Pag-isipan din or take time to think about kung nabibigyan pa nga ba niya ng tamang attention yung husband niya. And it goes the same thing with the husband. Hindi yan one-way street. Okay? Balik pa rin sa mga dating pag-usapan, mag-usap kasi wala namang hindi naayos ang tamang magandang usapan. 'Di ba? Yung kay Mel, ang point niya is ano nga ba yung point niya? Patay. Nalimutan ko yung sinabi niya sa akin. Pero it's one thing na cheating is cheating. Tas pangalawa, bakit parang ang ginawa niya siguro, parang binalik niya dun sa lalaki kay Zoren yung bakit ginagawa ni Carmina? Yung ganon. Is it somehow Zoren's fault? Oh. Parang ganon? Parang siguro ang point niya is parang effect yun yung ginawa ni... parang ganon, parang effect. Oh. So parang basically yung point mo, yung hindi siya one-way street. Ayun. Ikaw. Okay, wait. Okay, so magko-comment lang ako dun sa tsaka ako bibigay yung point ko. Comment lang ako dun sa sinabi mo na yung word, yung basically tokso yung sabi niya eh. Tokso yung sabi niya diyan. Tokso. Dun sa hindi siya yung muntik na, no? Siyempre hindi natin alam kung paano yung muntik na. Pwedeng kinausap niya, usap lang, tapos sabay hindi siya nagpadala dun sa yaya, ganon. Kasi kapag may PM kasi sa'yo, tapos kinausap mo, then napunta na sa, kasi kung usap lang talaga, that's fine. Pero kapag slowly na napupunta na dun sa tapos nakikipag-usap ka pa din. Oo. Tapos nakikipag-usap ka din. That's cheating na. Right? Pero hindi ka pa rin nagpadala, pero still, pag andun na yung usapan nyo sa ganon, nagre-reply ka ng ganon din, cheating na yun eh. First level cheating. Oo, di ba? That's cheating na. So, yun yung di ko gusto. Pero kasi, ang dami kong nagbasa ako sa Reddit yan. Lahat bad trip. Lahat bad trip. Although, pinakikita akong ilan na hindi nagigets. Ako din kasi hindi ko gets. Na one-sided sila yung mag-isip. Sabi ko, hindi ko nagigets kung ba't sila galit. No? Wala namang sinabi si Zoren na ginawa niya. No? Oo nga. Walang sinabi na ginawa niya. Sinabi lang niya na muntik na. Kasi nga, sabi niya, tingnan niyo muna yung husband. Baka kasi ganun yung nararamdaman niya. Naturally, walang perfectong tao. Diba? Walang perfecto. So at some point, bound na magkamali. Bound lang na magkamali. Pwede mong iwasan yung pagkakamali kasi pupunta ka pa lang dun sa mali eh. Makikita mo ng mali, marirealize mo ng mali yun, possibly kapag malapit na. Bago ka mag-cross ng line. Pwede ka nang, teka lang, ganun. Siguro ganun siya. Lahat ng taong nag-comment, hindi ko alam kung ano yung binasa nila. Baka may hugot sila, pre. Baka may ganun sila na masama talaga yung loob nila sa mga ganyang tao. Asar na Diyan daw kasi nagsisimula yun eh, sa muntik na. Oy, lahat naman eh. Oy, muntik na ako mamatay. O, doon nagsimula yun. Oy, muntik na ako mabusog. Doon nagsimula yun. Lahat muntik na. No? Iintindihin mo lang kung paano. Nakasar ako? Nakasar ako kasi gusto ko intindihin yung side nila. Binibigyan ko ng justification kung saan nila, kung bakit sila galit na galit. No? Alam ko kung bakit. Kasi cheating is cheating. Okay, fine. Pero wala kang sinabi. Yun lang yung mindset niya. No? Yun lang yung mindset niya. O paano nga kung hindi naaalagaan? Siguro nag-usap na sila. Wala naman siyang sinabi na nag-usap sila eh. Hindi nyo rin naman alam. O ba't kayo galit? Nakikichismis na nga lang kayo eh. Ako rin ginagalit nyo ako eh. Nakikichismis na lang din ako eh. Pero ang dapat nga na magalit dyan is si Carmina. Oo. Kasi like if she's caught blindly, na hindi niya alam na gano'n yung nangyari doon kay Zoren, dapat sila yung magkaroon ng issue. Pero it looks like alam naman ni Carmina yon. Kumbaga parang inaano niya lang si Zoren doon sa interview na parang she's just being playful na sort of women empowerment na ako yung so ginawa mo. Hinuhuli niya si Zoren na parang gano'n. Pero I know for a fact na not for a fact, pero sa tingin ko naman
is alam na nila yung mga issue nila. And kung hindi, malamang may balita na ngayon na maghihiwalay sila. Di ba? Wala naman eh. True. One point lang na gusto ko ano, he's honest enough. Hindi ko sinabi, di ba? Hindi ko sinabi na honest yung mga sinasabi niya lahat pero honest enough siya na sabihin na muntik na. Hindi lahat sasabihin yun eh. Ha? Hindi lahat magsasabi muntik na ako I don't know Diba? I don't know kung galit si Carmina, pero kung hindi galit si Carmina, bakit kayo nagagalit? Bakit kayo? Oo, ba't kayo nagagalit? No? Nakikichismis na nga lang eh. Oo. Just take it in. Take the juice. Oo. Ay, nako. Anyway. Akala ko ba chill? Akala ko ba chill? Ikaw kasi eh. So, speaking of relationships, no? Yung mga pansin ko, yung mga magagandang relationships or let's just say yung mga successful na relationship, ang one thing na constant sa kanila is having good friends. Yung hindi lang kayong dalawa. Nandyan kayo. yung hindi lang silang dalawa. So meron silang circle of friends. Maliit lang, hindi malaki. Talagang piling tao lang talaga. Yun yung nakikita ko Nakikita ko kasi kumakausap ako ng ng mga taong kasal sa work na matagal lang kasal. So parang inana mo yung common denominator. Oo, okay naman nila. Yung meron sila talagang parang circle of friends na parang kaya nilang puntahan kapag pag tired or parang burn out. Meron silang siguro silang partner merong circle, tapos yung dalawang separate meron din sariling circle. Then at some point yung circle nilang pareho nagko-combine na. Hindi lahat pero parang merong sarili. Yung parang merong dalawa parang na common. Oo, na common parang ganoon. So parang it's having good foundation, no? Tingin mo na parang it's better to have that. Oo, kasi hindi lang siya parang people that supports you. These are people that you can ask help with. Lalo yung mga circle of friends nyo is also in a healthy and hindi mo sabing healthy or hindi mo sabing good relationship pero they're in a working relationship. Parang sa atin. I am friends with you. I am friends with Raph. I am friends with Kenneth. Na lahat naman kayo is on a good and working relationship. 'Di ba? So it's a plus. It's really a good plus kung if you guys have that na kasi meron kayong POVs mag-partner na hindi nakikita ng friends na they can say or blurt out to you kasi if you're real friends wala sa inyo yung mga masakit na salita na parang say kami dalawa ni Yeye nag-real talkan kami ni-real talk ako ni Yeye and wala na sa akin na in a normal day na pag-ibang tao yung nagsabi sa akin na hindi ko close, bad trip baka masapok ko. Mga ganun bagay. True. Kilala mo ba? Ba't mo ako sinasabihin? Hindi mo naman ako kilala. Oo. You don't know me? True. Kung may advice ka, ano yun? At ba't ka may pake? Diba? Kung may advice ka, wala akong pake. Joke lang. Diba? Ay, tol, may ako. Parang, confused ako sa isang bagay. Aren't you not always? Oo. So, ito. Ano yung English ng 100? 100 o one way? Seryoso ba to? Seryoso, ano? Depende sa context. 100, 100 or one way? Depende nga sa context. Ewan ko, yun lang yung nakita ko eh. Bigyan mo ako ng 100. Ano context? Ewan ko. Most probably, di ba, pera yon. So, bale, bigyan mo ako ng contractor pala yung kausap mo. Contractor yung kausap mo, di ba? Okay, traffic info. Bigyan mo ako ng 100. Oo. Diba? Sabi nga sa'yo, depende sa context. Depende sa kausap mo. Depende sa context. Hindi ba, like, 100 one way? Hindi ba yun?
Uso kasi sa Filipino grammar, yung sinushorten natin yung mga salita, di ba? Pinto, pintuan. O, anong difference? O, di ba? Oh, 100, 100, 100. 100 way. Di ba? Di ba? I don't know. Yeah, it makes sense, pero tamad tayo, mga Pilipino. Putang ina, ito na naman tayo sa mga walang kwentang tanong eh. Then, nakita ko lang. Ito pa, meron pala ako nakita pang isa, tol. Meron pa ako isang nakita ko to sa video eh. Bakit yung ano, tol? Yung Here we go. Okay. yung ano, tol? Yung W, di ba? W. Nag-start na sa letter D, pero W siya. Yung letter A nagsisimula sa letter E. Ba't ganun, no? Yung letter C nagsisimula sa letter S. Sabi dun sa video eh. Hindi ko lang maisip kung bakit. W nga eh. Yung Y nagsisimula sa letter W. Oh. Yung W nagsisimula sa letter D. Ano nga? Pero yung Z, nagsisimula sa letter Z, di ba? Yung R nagsisimula sa letter A. R. Oo nga. Which is nagsisimula sa letter E. Pero yung, so, dalawa yung letter na nagsisimula sa sariling letter. E. Tama ba? E? E? O I yung E? E. Okay, so E tsaka Z, parehas na letter. Yung I. B, tsaka B, tatlo. B, C, D. D, tsaka C, tsaka, hindi. C is letter S. S pala. Which is nagsisimula sa letter E. G. Pwede ba G? G? Technically, G sounds like G. Or the So G? G is J. More on J. Putang ina. Okay. Di ba? May M, N, L, M, N. So, pares na E. O! Pwede O! Matabidan, ba tayo napunta dito? Mali! Teka lang. Hindi, tapusin na natin. So, O. Tapos P, pwede P. O tsaka P, pwede. Q. Letter K. Oh, K. Ano ba? Ano tas lang Q? Q, R, S, E, S, T, T. U, Y, U, V, pwede V. Pwede V. So V. Okay, W, X, Y, Z. Okay na. Tapos na. Okay, tal. Yung Y nagsisimula sa W. Putik yan. Okay, ito. On a serious note, meron din ako nakitang video sa America ata to or something. Alam mo yung Mapadalas yata yung panonood mo ng Reels, tol. Bawasan mo yan. Yung sa ano to, so merong mag-asawa, tapos parang may nakasagutan yung asawa niya. Yung babae may nakasagutan, tapos 5 babae, pinagtulungan yung babae. So, ang nangyari, yung lalaki, pinagsasapak yung 5 babae. Parang pinagtanggol niya yung asawa niya. Pinagtanggol niya. So, para yung mga comment ngayon, nagagalit dun sa lalaki, bakit siya nananakit ng babae. Ayun. Masyadong bias naman. Sabi ko, ang point ko, asawa mo, for example, si Mel, 5 babae. Di ba? 5 babae. Binanatan si Mel, no? Ginangbang sa doon. Pinagsapak-sapak siya. Manonood ka lang. Siyempre, hindi, di ba? Hindi, I'll take down at least one. At least, 5. Silang 5. Hindi, yung isa naked choke ko habang binubugbog nila ako. Naked choke na yun, at least may makuha ko isa. Nagsama mo na yung pati yung mga kasama nilang kakibigan nila. Idadamay ko na din kung ako yun. Lahat na sila. Kailangan, pagtayo ng jowa ko, tumba sila lahat. On a good day, na sobrang lakas mo, at medyo tanga yung mga babae, kaya mo silang 5 on a good day. Paano kung pagod ka, puyat ka, galing ka sa trabaho, ganun yung nakita mo. Tapos yung 5 babae, lahat black belter ng Taekwondo Muay Thai. Talo ako dun. Take down at least one. Oo. Diba? Pero, merong bugbog na isa dun, sure ako. Hindi ko bibitawan talaga yun. Take down at least one. Oo. Yung pinakakaya ko.
i-take down ko talaga siya. Sige, bugbugin niyo na ako. Pero sisiguraduhin ko mas pangit sa akin tumamaya. Oo. Pero kasi, Hindi ko gets eh. masyadong biased, tayo mga lalaki, we got our bros. Kumbaga para meron din tayong bias sa mga lalaki. Pero hindi tayo ganun hindi tayo masyadong ganun, hindi natin masyadong pinapamukha sa mundo na bias tayo sa lahat ng lalaki. Kasi, hindi naman lahat ng lalaki okay. Di ba? Yung mga babae, karamihan, majority, 80%, masyado silang bias dun sa mga kapwa nila babae. Kahit mali. Di ba? I don't understand. Bigyan example bigyan example. For example, meron kaming tropang lalaki, no? Tapos sabay merong parang grupo ng babae. Lilimang babae din. Binugbog yung tropa ko lalaki. Hindi ko naman sasapakin yung babae. Bakit ko sasapakin yung babae? Lalaki yung binugbog niya eh. Kahit dapat niya yun. Kung may gagawin man ako, pipigilan ko lang. Pero hindi ako mananakit. Ibang usapan na pag sinaktan din ako. Pero, hanggang di ako nakasaktan, pipigilan ko lang sila. Hindi ako mananakit. Kasi lalaki yung binabanatan nila. Pero kung babae yung binabanatan nila, asawa ko pa, jowa ko pa, o basta like malapit sa akin, no? Ibang usapan din yun. Mausapan yun. Di ba? Yung wala tayong accountability dito eh. Magkakanda mali-mali tayo dyan eh. Parang mali nyo na nga eh. Maka-cancel pa tayo eh. Meron pang isang nagsabi kung siya daw yung husband niya nabugbog ng ganon, maski na siya yung nabanatan, magagalit daw siya. O sige, mag-isa ka habang buhay. Okay, sige. Mag-isa ka habang buhay. Dahil pinagtanggol lang kita eh. Oo, mag-isa ka habang buhay. Siraulo ka talaga eh. Tapos pag hindi kita pinagtanggol, magagalit ka rin. Diba? Ay, ito pa. Kailan mo si Inka? Oo. Inka? Okay. Yung voice actor. Oo. Diba? Okay. So, meron siyang TikTok. Beat na Jet. Ay, hindi pala siya yun. Hindi yun. Jet 2 Jose. Hindi yun. Meron siyang video tungkol dun sa nanay. Tara ko dito eh. Tungkol dun sa nanay na nag-ask ng recommendations para sa safe na sabon na pampaputi ng anak niya. Sanggol, tol, sanggol. Wait. Less than 1 year old. Yung nanay nagtanong kung ano yung magandang sabon. Para sa anak niya. Si In kayo nag-comment. Oo. Okay. So, parang, ito less than 1 year old, tol. Sanggol talaga. Okay. Yung nakapikit pa. Kayo manggi kasi. Tapos, ang sabi naman, ang pangit nung balat. Gusto niya puti yung balat. So, gusto niyang gamitan ng parang Koji or basta sabon na pampaputi. Gusto niyang paputiin yung balat. Sanggol pa! Tonrox. Okay, ano yung sinabi ni Inka? So, parang siyempre nagalit siya. Hindi naman yung parang galit na sumigaw na gano'n. Parang basically parang Kinondem niya. hindi ko namin parang basically napapasa yung insecurities nung nanay dun sa anak nang walang malay yung anak. Kung insecure yung nanay dun sa kulay, hindi ibig sabihin insecure din yung anak niya. So basically, ang ibig sabihin, dapat daw mag-heal muna yung mga nanay bago mag-anak para hindi maipasa yung insecurities nung nanay dun sa anak. Kasi sabi sa video, nai-insecure ako dun sa kulay. Sabi nung nanay nai-insecure siya dun sa kulay nung anak niya. Hindi ka na-insecure yung anak mo eh. Hindi ka alam niya eh. Di pa nga niya alam yun eh. Di pa nga niya alam yun eh. Ba't nangingialam ka? Kawawa yung bata dun. Wala pang kamali-maling bata eh. Isipin mo, paano pag may nag-comment doon na nagbigay talaga ng pamaputi? Sige namitan. Paano? Paano pagka nasira lalo yung balat? Oo. O, di lalo na. May nag-comment. Meron pa, may panibagong video. May panibagong video. Nag-comment yung nanay. Hindi daw natin maintindihan hanggang di tayo nagkakaanak. Anong yung tanong di maintindihan? Bata yun eh. O tayo na, grabe insecurity ng nanay niya eh, no? Paano yun? Nanay. Ano yun? Doon sa mga nanonood sa amin na may anak na, no? Please, paki-comment naman kung mali yung pagkakaintindi ko. Please enlighten us. Oo. Kasi, kung mali yung iniisip ko, dapat baguhin ko yung mindset ko. Pero, feeling ko talaga kasi mali. Ba't mo...
Ano yun? Hindi ko naintindihan na asar. Hinga, breathe. Asar ako, putres. Anyway, sana wag naman matuloy yung kung ano naman yung iniisip ko kasi kawawa talaga yung bata. Sana wag niya i-try, no? Oh, Sana merong DSWD! Sana merong someone na kumausap dun maybe some friends nung nanay na hindi okay. Hindi siya maganda para sa baby mo. Palakihin mo muna. Kung talagang hindi mo maiwasan yung insecurity, palakihin mo muna yung bata. Oh, teen. At least teen. Anak ng puta. Anyway, moving on. Okay, so kasi kakanood ko ng reels, Moving di ba? on. Kakanood ko ng reels. May nakita na naman ako. Ito pa. Kanood din sa kano. Ano din. Ito. So, nagkukwento yung isang babae, yung asawa, wife. Nagising daw siya, bad trip siya. May mga moments tayong ganun, di ba? May mga moments tayong ganun. Pagkagising mo, bad trip ka. Di mo alam bakit eh. Pero sama talaga ng tabas ng... Panaginip, no? Oo. Sama talaga ng tabas ng gising mo. Sarap magbugbog ng tao, yung mga ganyan. Ngayon, napansin ng asawa niya. Nung lalaki. Sabi nung lalaki, okay ka lang ba? Parang bad trip ka eh. Parang bad trip ka. Parang ganun. Sa English to ah. Sabi niya, wala, okay lang ako. Okay. Mamaya, tinanong sa uli. Hindi, feeling ko talaga, kitang-kita na mayroong mali sa'yo eh. Okay ka lang ba? Sabi niya, hindi, wala, okay lang ako. Are you okay? Dalawang beses na nagtanong. Pagkatapos daw ng pangalawang beses, sabi ng asawa, hindi na daw siya tinanong. Ngayon, na-bad trip siya. Na-bad trip yung asawa kasi ang masakit pa daw doon, pag nagtanong pa siya ng pangatlong beses, doon niya sasabihin. Ha? So, okay. Dalawang beses na nagtanong to, dalawang beses na nagtanong. Napansin nung lalaki na merong something. Ang sabi nung yung pinakauna at pangalawa, okay lang ako, wala. Tapos nung tinanggap na okay ka, di na nagtanong, naasar ka kasi dapat kung tinanong ka pa ng pangatlo, sasabihin mo na dapat na hindi ka okay. Ngayon, nag-video ka para sabihin, hindi ka na mahal ng asawa mo. Hindi ka na mahal ng asawa mo? Na in the first place, dapat hindi na kailangan tanongin eh. Parang medyo bad trip ako. Hindi ko alam bakit. Oo. This siguro it depends dun sa type ng relationship nila. Pero at least siguro once. At least once. Dapat ka na nagtanong, sabi mo na. Oo. Kailangan tatlo? Hindi ko. Sabi pa talaga niya. Oh yeah. And do you know what hurts? If he asked me the third time, I was about to say it to him. Oh, ate, hindi nagme-make sense. Bakit kasi kailangan umabot pa ng pangatlo? Bakit kailangan nabot ng pangatlo? Ang masakit doon, hindi mo sinasabi mo okay lang pero hindi ka okay. Ang inam... ate! Pasapak nga. Ang kakasar kasi na... Ano yan? Pinaiyak mo yung tropa ko, tangina. Nakakabuisit po. Ano kumana yung utak niya, be? Mostly sa US, no? Oo. Mga ganyan. Ipid ka, yung mga viewers dyan, ha? Tinanong ng isa, okay. Pangalawa, okay din. Yung pala hindi siya okay. Nung pinaniwalaan ng lalaki na okay siya, pero hindi siya okay. Nakakasap. Hindi ko na maintindihan yung mundo nito. Autopass! Nakakasar. Biglang Kala ko ma-chill. Tangina, kala ko ma-chill. Biglang uminit. Nagpawisan ako. Ay, ito ka kila. Isipin, kunyari single ka. Single tayo. Okay. Ano yung deal breaker mo ngayon? At this age.
Hindi allowed sabihin to eh. Hindi pwede sabihin. Chat ko nga sa'yo. Sige. Ginawa ko. Bakit? No. No, diba? No. Hindi Other than pwede. that. Like, either physical traits or yung ugali. Walang emotional intelligence. Okay, what do you mean by that? Ano yung bare minimum? I mean, stability. Like, emotional stability din pati. Kumbaga, it goes parang parehas eh. Na kung kulang ka sa emotional intelligence, wala kang emotional stability. Hindi ko siya masabi, pero hindi ko masabi in words kung ano yung emotional intelligence na hinahanap ko. Pero, makikita ko siya eh. Parang unstable to. Parang crazy eyes. Stable yung pag-uutak. Hindi yung pag tinanong mo ng una, okay lang. Ayan, parang yung last example mo, di ba? Yan. Tsaka tol, siguro, yung walang kwenta, walang laman kausap. Ganon. Oo. Yung madaldal, pero walang laman. Yeah, I mean, yeah. I get you. Kasi kahit kami ni Mel, kahit lagi kami nag-aaway nito, may makatuturan kausap to. Sinabi mo nga na opinionated siyang tao. Kasi nagkamasinsinan usap na tayo eh. So, nagigets ko naman. Tsaka masaya naman ikausap nga talaga. Lalo na kapag yung deep talks na. Maganda. True. Tapos, yung mga tao na, balik tayo sa episode 6, pet peeve. Yung mga tao na maglalabas ako ng saloobin ko. Say, ano akong kinabad? Oo. Parang alam mo na, di ba? Oo. Maglalabas ka ng saloobin mo. Tapos ang isasagot sa'yo, ako nga eh. Oo, di ba? O sige na, panalo ka na! Ina ka eh. Competition ba tayo dito? Kakaka-irito eh. Ako nga, ganito, pero doon nagreklamo eh. Diba? Di ba? Pakialam ko! Hanap kang kausap ko doon. Teka lang, balik tayo dun sa tinanong mo. Asat na naman. Pasok lang sa isip ko, gusto ko lang sabihin. Yun sa'yo, okay, yung tanong mo na, ano yung deal breaker? Sa'yo, ano? Naga. Naisip ko na maayos eh. Kasi like, hindi ko alam kung paano ko ito sabihin ng maayos eh. Parang ang hirap niya sabihin na allowed naman ba? Feeling mo allowed naman? Oo. Hindi tayo cancelable dyan. Yun yung inaano ko eh. Pero kasi like, alam mo, cut it out na lang kung wala. Pero sabihin mo na rin. Let's just say, ano na lang. Siguro, yung submissive. Really. Ayaw mo? Hindi. Yung hindi submissive. Ayaw hindi submissive. Oo. Like, tawag dito. Alam ko na sabi ko na to eh. Sa mga ibang episodes. Pero like, ayoko yung wala kang Gusto mo sarili. yung nagsisilbihan ka? Medyo. Pero kasi, gusto ko meron ka pa rin sariling utak. Like, hindi ka lang oo ng oo. No? Pero, when, pag crunch time na, no? Kapag yung may mga kailangan na talagang gawin, mga ganyan, yung mga, ako na. Mga life-changing. Oo, yung mga life-changing moments, ako na. Yung magtitiwala ka dun sa decision ko. Yun. Itabi mo. Itabi mo, ako na. Ganun. I don't know. Itabi mo, bababa ako. Yung mga moments na ganyan ay ewan ko parang gusto ko nandun ako. So, gusto mo yung submissive. At the same time, may sariling bait. Yung hindi basta-bastang, oo lang na oo, sunod lang ng sunod. Oo, yung ano siya eh. Hindi ko siya ma-explain eh. It takes time. It takes time to know kung ganun ba yung, say, i-date mo. Yung sa akin kasi, on the first date, makikita mo agad eh.
you'll see the potential, then you like sort of like hone them to be that way. So yun nga, yung parang basically sa ugali eh. So like for example, hindi ako magjojowa ng ng sabihin na natin yung yung term today is yung feminist. Yung Girl bias, boss. sobrang bias sa babae. Oh, yung girl boss, ganyan na gusto sila yung nasusunod, ganyan. Gets, okay, fine. You do you. Okay lang yan. Okay lang yan. Kasi pares tayo magbabangga kung pares tayo strong yung personality. Hindi tayo mag-match. Kasi kung hindi ka Ganun yan. magpapatalo, hindi rin ako magpapatalo, sabi mo yun eh. Pagkatapos mag ganon. Yeah. Yan. So, yun nga. Teka lang. Cut! So, Easy. So, yun nga. Hindi tayo mag-work kung pares tayo magbabangga. Kasi pares tayo hindi magpapatalo eh. Parang, magiging competition siya na unhealthy. Kasi like for example, sa amin ngayon ni Pat, may competition pa rin kami. Di ba wala? Like for example, palakasan ng sahod, mga ganyan. Pero, at the same time, alam niya na ako yung mananalo. So, parang gusto niya pa rin lumaban, no? Gusto niyang lumaban para makipag-compete, pero alam niya na ako yung mananalo. So, ganun. May difference. Yung sa gusto mong lumaban, na gusto mong manalo, tapos gusto mong pa rin lumaban, pero alam mo na yung partner mo yung manalo. Magkaiba yun eh. It's very rare. True. Di ba? So, parang, basically, parang inaangat niya ako. Ganun yung ginagawa niya. Yes. Good. And not everyone can do that, no? And hindi lahat gets to have a Pat or someone like Pat, di ba? Tsaka, and like, I'm trying my best to be deserving of that. Yun yung pinaparali doon. Ako yung pinaparali sa lahat. Like, sorry, mali. So parang basically, ang pinaka-importante na gumawa ng maganda ako, hindi si Pat. Kasi kapag merong mali sa akin yun. Kasi ako yung nasa taas eh. Ako yung nagli-lead ka ako. No? Pangit man pakinggan, pero ako yung nagli-lead. Kung meron man maging mali doon sa amin, malaglag kami and whatnot, nasa akin yung mali, hindi sa kanya. Kasi ako yung sinusunod niya basically. Right? Good point. So, as a man, I'm trying my best na hindi magkamali. I ask for her opinion, then ibabangga ako sa opinion ko, then ako yung magde-decide, and okay siya doon. Sabi nyo na, sa amin yun. Kung ano yung nag-work sa inyo, again, fine. You do you. Ito lang yung parang deal breaker ko kung single Yes. ako ngayon. Tsaka Yes. same thing as dito kay AC. May tanong ako. Would you date someone sobrang ganda? 10? Bihira tayong bigay ng 10. Alam mo yan. Di ba? Alam mo yan. Pero, say, may magka-interest sa'yo na 10. Would you date? Single ako? Siyempre. Okay. Oh, date. Sige, date. Okay, fine. Anong catch? Wala. 10? Oh, yeah, 10. Oh. Ako, personally, hindi. Bakit? I know for a fact na hindi ako ganun kagwapo. I'm not So? a 10. Wait. Hear me out. Kumbaga parang nandun yung insecurity na ang dami nakatingin. Parang nai-stress ako. May stress lang ako. Really? Talaga? Ayoko ng sobrang ganda. Ayoko ng trophy. I mean, it's fine kasi for me, like, di tumingin kayo, maingit kayo. Yun yung isang point eh. Pero, like, hindi mo maiiwasan na parang lagi merong aali-aligid. True. It's fine. Kasi, And there's always someone better than you. Than me. Oh. Ganun bagay. So, what if mauntog? Di ba? Yeah. Kasi, may ganyan din ako dati. Like, meron din akong face na ganyan. Like for example, ngayon si Pat. Si Pat kasi malaking balakang. Malaking puwet. Tapos, parang nagsusuot ng short, pag nagsusuot ng palda, hindi natin maiwasan, di ba? So, siyempre ako, patingin-tingin ako, pag lalakad. Marami tumitingin eh. Sabi, uy, titingin ako lalaki, oh.
Mga ganun. Hmm. Sabi ko sa kanya. So, pag-aayos siya, ganyan-ganyan. Ako, tatawa lang ako. Sabi mo, okay lang. Wala pa makita eh. No? Tapos sabay, Hanggang tingin lang naman sila eh. tingin lang sila. Hmm. No? Kasi parang for me, may nagaganda sa jowa ko. Galing ko. Kasi, like for example, nung single ako, tuwitingin din ako ng mga couples eh. Sabi niya, ba't jowa nito to? Ganun Kahit ako eh. Di ba? Parang medyo judgmental din ako eh. Oh, ba't jowa nito to? Di ba? So parang yun yung naiisip ko ngayon. Na parang yun yung iniisip nila. Ingit to eh. Bobo ka pala eh. Ganun. Hanap ka ng sayo. Hanap ka ng sayo. Ewan ko, just my thinking. Pero yun nga. I don't know. Alam, pogi ako eh. Sabi ni mama eh. Akin eh. Sabi ni mama eh. Salot, mama! Sa akin, tita. Sabi isa dyan, pogi daw eh. Hi, pogi nga yung bati sa akin. Hi, pogi. Lah. Tol, baka crush ka niyan, tol. Nga. Baka crush ka niyan. Ingat ka. Crush mo ba ako? Ay, tumingin no. Cellphone lang siya. Lah, sungit eh. Sungit eh. Ay, eto. Siguro eto na yung last para sa akin. So, para to sa couples, no? Couples, no, na siguro na medyo matagal na. Or, so basically, kung meron kang partner na nagpo-push sa'yo mag-improve, no? Like, siguro nagtatanong kung anong plano mo or like, pinipilit ka na gawin tong bagay na to. Ako yan In general! Ay, sorry. So, don't take it as a personal attack sa'yo. Then, this is for everyone ha. Kung meron kayong ganitong scenario. Kung meron kayong partner na gusto kayong mag-level up, no, hindi siya attack sa kung ano ka ngayon. They want you to succeed. They want you to level up and they're giving you a chance to do it. Kasi kapag hindi nangyari yung pag-level up na nakikita nila sa'yo, yung potential na nakikita nila sa'yo, there's a huge chance na iba kayawang kanila. And I've seen this happen before. No? Dito nabubuo yung mga K-drama eh. Mga ganito yung mga K-drama. Ganito yung mga movies na gusto mag-level up yung babae, yung lalaki, pero ayaw or hirap or ayaw gumawa ng effort or hirap gawa ng effort. Tapos then magsasaka yung babae tumulong, maghihiwalay sila, marirealize ng lalaki ng huli na parang sana ginawa na lang pala niya. Sa huli, naging successful yung lalaki, nakita niya yung babae, meron ng ibang jowa. See? Movie. K-drama yun eh. So, drama. Again, yeah. Di ba? So, again, don't take it personal. Ibig sabihin lang yan, may nakikitang potential yung ibang tao, yung partner mo, sa'yo, na hindi mo nakikita. So, siguro, pwede mong subukan kung ano man yung sinasabi niyang gawin mo, magandang gawin mo. Kasi, at least try. That's the least you can do. Try. di ba? Hindi lang naman yan para sa kanya. Hindi lang din para sa'yo. Para sa inyong dalawa. Partner na nga kayo eh. Di ba? Ganon din dun sa pag-roll sa reverse. Pag yung lalaki naman sa babae, yung ganyan. Kasi nga, magkakapagodan tayo lahat dito. At pag yun nga, sabi mo nga, tol, kanina, there's always be one that's better. No? Palaging merong mas pogi, merong mas mataas yung emotional intelligence, yung mga ganyan, yung mga characteristics na hinahanap natin, palaging meron. No? Tapos dagdagan mo pa ng parang ng kapaguran na paulit-ulit na sinasabi sa'yo, di mo ginagawa. Emotional exhaustion. Yeah, dyan tayo magkakatalo. Ayun. Right. Yeah. Just to end on a serious note. Takeaways. Ang dami natin pinag-usapan tol eh. Bahala na kayo. No? Bahala na kayo. So like, ano ba? Basta! Ayusin nyo yung buhay nyo! Siguro wag tayong yung sa issue kanina regarding dun sa mga
Yung parent, Ah, huwag nating ipasa, hindi lang sa anak sa ibang tao yung insecurity natin. Kung meron ka insecurity sa sarili mo, it might not be an insecurity for a different person. Malay mo, yun yung strength nila. Say, bakit yung balat mo maitim ka, pero yung isa, gandang-ganda siya sa sarili niya kasi black beauty siya. Diba? Oh. Hindi natin alam dami ka rin. It's a matter of perception. Yeah. No, mali. Perception. Perspective. Yan. Perception. Ano sabi ko? Pinagsama ko Inception. Yun. Hindi, tama naman. Yun yung sa akin. Yun yung napulot ko. Ako napulot ko tol yung yung W. Dahil natin pinag-usapan yung napulot ko. Anyway, yung sa mga viewers natin na nanood hanggang dulo, maraming salamat. Thank you. Yung mga natin, Sokmed, TikTok, Facebook, Nandiyan yan. YouTube, Spotify. Comment section. Maraming salamat po ha. At Gcash namin. Baka naman. stars na lang po kung pwede. Support. And salamat. Like, share, follow, subscribe. Hit the notification bell. Whatsoever. Hindi ako sanay, hindi ako vlogger Oo. Pero yun, salamat sa mga nanatili nanood at sa mga patuloy na sumusubaybay. Nag-iintay, umaantabay sa aming mga bagong episodes. Ito na bagong episode. Pasensya na tagalan. Busy lang. Wala na. Bye-bye. Wala na. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye.